Magandang gabi po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live. Pasensya na po, baka nagugulat kayo, abay gabi na. Anong ginagawa ni Prof? Actually, ako po ay nasa isang ngayon workshop ng aming opisina. Patapos ng araw, kaya lang sabi ko kailangan kong makipagkwentuhan muna sa inyo. Kaya nga nakapantulog na ako eh. Wala po ako sa Boracay, wala ako sa Benguet. Background ko po yan eh, ano yan eh, sa Benguet ba yan o sa ano? O sa ano to, sa sa Rice Terraces, sa may Ifugao yata yung kinuha ko noon eh. Tapos ako ngayon nakapantulog na. Pero naisip ko, makipagkwento mo man sa inyo ng saglit. Busy man tayo, kailangan tayo maghanap ng panahon at kung minsan, kahit medyo masama ang pakiramdam, katulad ngayon, makikipansin nyo siguro boses ko is medyo may pagka bedroom voice, hindi dahil ako'y malapit ng matulog, kundi dahil ako po ay nag-recover sa hika. Okay, pagkwentuhan po natin ngayon bicameral conference committee. For the first time in the history of our republic, nakikita natin ang nangyari sa BICAM. Kasi ito po ay video streaming na live, covered. So ngayon nakikita ng tao kung gaano kasalimuot ng pagpe-prepare ng budget. Kasi bakit nga ba may bicameral? Kasi dalawa po kasi ang ating house sa Congress. Meron tayong Senado at meron tayong House of Representatives. At ang isang budget, which is a law, para maging batas, kailang aprobahan ng mababang kapulungan o ng House of Representatives at saka ng Senado. At dahil magkaiba po ang kanilang komposisyon, ang Senado meron tayong 24 senators at ang House ay more than 300 so far. Ay mapapansin mo na iba yung kanilang mga perspectives. So kailangan mag-reconcile ng pagkakaiba. May ibang version ng House, may ibang version ng Senate, so kailangan pag-usapan. In the past, ito po ay hindi natin nakikita. Kaya dito naman nangyayari tuloy yung mga di ka nais-nais na mga pagsingit, mga insertion, di umano, di ba? At ngayon, nakikita na natin na talaga naman, sana maintindihan ng tao na abay, oo nga naman talaga naman palang kailangan singitan si ganito, kailangan palitan si ganito, kailangan pag-reconcile, di ba? Kailangan may ipasok na probisyon na nakalimutan. Kailangan, kunyari, sa DPWH, ang budget ng DPWH, ito ang sinabi ng House, ng Senate, binabaan nila. So, kailangan they have to meet halfway. They have to amend. That is the problem or that is the burden if we have a bicameral Congress. So sana maging ano to, parang natutuwa ako bilang isang political scientist na sana doon sa mga nanonood, ito ay magsilbing parang civics class ninyo. At sana hindi ninyo masahalip na maging magdududa kayo, makita nyo na ay gano'n naman pala talaga. Na kahit sa kauli-hulihan ay mga gustong i-amend, gustong ibalik, gustong palitan, gustong isingit. Kasi alam nyo, yung talagang salitang insertion, doon ako banas eh. Banas ako hindi dahil sa insertion ay mali. Doon ako naiinis sa masyadong dinimonize natin ng word insertion eh. When in fact, insertion is just a form of an amendment. Ang sinisisi ko dito eh, si Ping Lacson din eh. Masyado nang dinimonize ang insertion eh. Pero naman, bumabawi naman si Ping ngayon. Mukhang nasabi niya na hindi naman talaga man ang insertion. Ang malibag yung insertion ay kinukurakot. Kahit naman anong budget eh. Kasi makikita mo, kunyari, ang mga congressman ngayon, ah, sabi ng iba, bakit daw galit ang mga congressman na binabaan ng Senado yung budget ng DPWH at ang madadali doon matatamaan ay yung kanilang mga budget ng mga construction, mga public works sa kanilang mga distrito. Alam mo, kahit hindi naman talaga kukurakutin yan, di ba pinaliwanag ko sa inyo? Ay ang mga congressman, kailangan nilang meron silang ipagyabang pag-uwi nila sa kanilang mga distrito na meron akong naipasok dyan na tulay o kaya ay highway o kaya ay farm to market road, di ba? Sabi ko nga dito noon, ayaw pala maging palang congressman mo, pag ibinuboto mo, hinahanapan mo ng mga kung ano, mga proyekto. Ganyan din ngayon eh.
So, hindi naintindihan ng mga tao na kaya nila ginagawa yun kasi hinihingi natin sa kanila. Tuloy ngayon, may mga agam-agam ang mga tao na, bakit naman kasi sisingitan ng ganyan? Ba't naman gagastusan pa yung mga ganyan? Di ba? Alalahanin ninyo, ang mga congressman, hinalal mo yan para gumawa ng batas, pero ang iba, hinalal mo yan para magdala ng proyekto. At dahil ang budget ay batas, di siyempre, yung paggagawa ng budget, yun ang paraan nila para magkaroon ng proyekto sa kanilang mga distrito. Dahil sa susunod na eleksyon, wala nang magagawa. Kapag wala silang proyekto, wala na silang magagawa. Di sila iboboto ng tao. Di ba? So ngayon, ang tingin agad ng tao marumi yun. Yun ang gusto natin gawin nila eh. Gusto niya pala magpalit. Gusto niya palang wag ng ganyan ng mga congressman. Di wag niyo silang expect na magdala ng project sa inyo. Huwag niyo silang populaan kapag sabing wala namang nadala yung proyekto yan dito eh. Di ba? Tagal ko nang nasabi yan dito sa usapang politika. Hindi natin naintindihan ang trabaho ng mga district representatives. Ang mga senador, yung buong mundo, buong bayan ng kanilang constituency, ang mga district representatives, may mga kanya-kanyang distrito yan. Kaya mas parokyal, mas kailangan magdala sila ng budget sa mga projects na yan. Ngayon, eto ngayon, di ba? Ang nangyayari, may mga alingas-ngas kasi nga, unang-una, si DPWH Secretary Vince Dizon ay ipinatawag uli sa BICAM para magpaliwanag sa kanyang hiling na sana ibalik ang gawing bigyan ng pansin ng Congress ay yung bersyon ng House na medyo mas mataas ang budget ng DPWH, hindi yung Senado na mas mababa. At marami na naman ang pumuputak ngayon ba't daw pinagsalita si Vince Dizon na samantalang hindi naman dapat siya magsalita doon dahil dito ay bicameral. So dapat mga senador at mga member ng House na lang nagsasalita. Pinatawag siya eh. Pinatawag siya ni Michaeles Swansing eh. Pumayag naman sila lahat. Bakit hindi? Alam mo naman itong si Senator Amy Marcos na ewan ko lang kung bakit ako'y aduang-aduan dito sa babaeng ito. Diba dati gusto ko to pero ngayon hindi na sa totoo lang. Yung sabihin ba naman yung si Vince Dizon hindi naman economist na yan. Hindi naman engineer yan. Hindi naman sinasabi ni Vince Dizon na engineer siya. Nung inappoint siya na DPWH Secretary, alam naman ni Pangulong Marcos na hindi siya engineer. Siya economist, kasamahan ko sa Lasal yan. Di ba? Ano bang point ni Senator Marcos siya nga hindi nakapagtapos ng college ng maayos? Di ba? Pati yung kanyang diploma sa UP, pinagdudahan, di ba? Huwag naman sanang ganyan, Senadora. Di ba? So, ah, pinaliwanag. Ngayon, maraming taong hindi nakakaintindi na nangyari dyan. Kasi ang sabi ng iba, kahit amang senador, kasi di ba sinabi ni Vince Dizon na overpriced ang mga presyo ng mga supply sa construction, katulad ng semento, bakal, overpriced, di ba? By a certain percent. So ang ginawa ng Senado, binabaan nila ang budget flat na kunyari 70% overpriced, binawasan nila ng 70%. Well, I'm just saying up the percent. I'm not sure kung yun yung percent. So, ang sinasabi dito, kunyari, kung overpriced ang bakal o overpriced ang semento, yun lang dapat ang tinitingnan mo na i-correct, hindi yung buong budget bababaan mo na. Dahil parang ang mangyayari dyan, hindi tama. Kasi kunyari, ah, at ginawa mong flat rate kasi hindi naman lahat ng construction para yung amount ng semento ginagamit. Mas maraming semento kailangan sa daan kumpara mo sa eskwelahan, di ba? Ngayon, kung babawasan mo yung budget ng mas maraming kailangang semento at ipapantay mo lang doon sa kakaunti, ay dag-iba na yung dynamics nun eh. Kasi yung isa, example, 1,000 ang gagastusin mo. 50% noon ay sa semento. Di ba? Yung isa naman 1,000, pero 20% lang nun ang semento. Right? So dapat nung isa, yung 50% ang bawasan mo ng price. Yung isa yung 20% lang. Pero pag binabaan mo na sila pareho,
ay yung kailangan lang ng 20% na semento, nahagip mo pa pati yung mga ibang materyales. Di ba? Kaya yung mga senador hindi na katulad sa Senator Pia Cayetano, di daw niya maintindihan yung logic ni Senator, ni Vince Dizon. Ako naintindihan ko yung logic. Ba't sila hindi nila maintindihan? Di ba? Anyway, nasa kamay naman nila yan eh. Kaya lang ang sinasabi naman ng mga member ng House, nung ibinaba ng Senado yung budget ng DPWH, kulang na yung budget ng kanilang mga distrito sa mga proyektong infrastruktura. Of course, ang tao madaling sabihin, ay kukurakutin nyo lang yan. Eh ngayon, transparent na tayo eh. Di ba nakikita na nga natin dyan sa may camera na pinag-uusapan na ano bang kukurakutin nila dyan? Di ba? Nung padaguyang mga pag-uusap na yan, pwede pa tayo magduda. Ngayon, nandyan. Harap-harap na pinagtatalunan. Di ba? Sa tingin ko naman, andyan na yung takot, andyan na yung agam-agam. Itong mga congressman na to, kaya nila gustong ibalik yung budget ng DPWH, hindi para kurakutin, kundi para magdala ng proyekto sa kanilang mga distrito. Na sa dadating na eleksyon, sila na naman ihuhusgan kung may dadalang daan, may dadalang tulay, may dadalang eskwelahan. Kasi kayo, pag binoboto nyo yung mga congressman, ang gusto nyo lagi, may dalang proyekto. Di ba? O, siya, ayan na, inaantok na ako. Anyway, o siya, sige na. Marami pa tayong pagkukwentuhan pero sa ngayon ay kailan ko na magpahinga at medyo uubuhin na naman yata ako. So, kita-kita na ulit tayo sa Miyerkules sa isa na edisyon ng Usapang Politika. Maraming salamat doon sa mga nakapaghintay at doon sa mga hindi, team replay nila siguro kayo, di ba? Ah, pasensya na po at ngayon lang ulit ako nakapag-live kanina umaga, alam ko inabangan niyo ako. Sige, sana nakapagturok sa iyong kaisipan na plus ka ng puso at napabago mo daw yung sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakabisilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Sa UAAP ngayon naglalaban ng UP at Lasal, di ba? Tig-isang panalo na sila. Malaman natin sa Miyerkules kung sino ang champion. Anyway, ingat po tayo lagi. Lagi yung sinasabi. UP naming mahal. Ani mula sa magandang gabi po sa atin lahat. O, kung saan man kayo naroon sa mundo, umaga man yan, o tanghali, o hapon, lagi po tayo mag-iingat. Bye for now.